binalikan ko kung saan ko unang nakilala ang pinakamalaking ray sa lahat, ang manta ray. Malakas na kuryente sa ilalim ng current at nakikita mo yung mga bubbles namin. Hindi na pataas ang punta. Normally kasi ang mga bubbles kapag binlow mo yan, mag-congregate and then sabay silang aakyat. Pero ito hindi na. Pag ano na yung buga ng aming mga tangke at talagang lalaban ka. It was parang struggle para ma-maintain ka doon sa same position mo. So kailangan mo i-hook yung sarili mo on a rock or on a steady surface para ka lang maka-stay dun sa lugar. Otherwise, dadaling ka ng kuryente sa kung saan man. May mga downflow hanggang sa blue. Kung saan mahirap na yun, sobrang lalim na. So, delikado rin. Sa lakas talaga ng kuryente, talagang pati yung mga stable na bato, pwede talagang matanggal eh. Ganun siya katindi. Sa lakas ng agos, pati ang mga isda, tinatangay na. Sinasabing dito sa Manta Bowl nagpipiesta sa pagkain ng mga dambuhala ng dagat dahil sa planktons na dala ng agos o kuryente papunta rito. Pero ang bagsik ng kuryente ngayon, nililimitahan na ang aming paglangoy. Hindi namin nakita yung mga taray. We don't know why we were in the right place, almost at the right time, and with the right guide. Wala eh, hindi nagpakita. And it's one thing that you have to remember when dealing or when filming wild animals. Hindi mo pwedeng i-expect for them to be in this place, in this one place at this time of the year. Ito na yung panahon, ito na yung right time, ito na yung right place. Pero we're still dealing with wild animals, so pwedeng wala sila doon sa expected. Talagang tiyagaan lang talaga. Tiyagaan at tiyagaan lang. Hey! Hindi pa rin kami susuko. Maaga tayong papalaot, nandito tayo ngayon sa Zambales. Papunta tayo ngayon sa Capones Island dahil susubukan nating sisirin at silipin yung nakita ni Romy Garduce nung isang taon yung nagpunta siya dito, yung mga manta. Silipin na rin natin ang kondisyon ng ilalim ng dagat doon sa lugar na yun. So yun yung Capones Island, yun yung pupuntahan natin. Hindi kilalang dive site ang Capones kundi bilang pasyalan. At ang nakita ni Romy noong isang taon ay maaaring ang unang dokumentasyon sa video na napadaan rin ang mga dambuhalang manta sa isla. Ang laki ng manta ray! Kung anong ligalig ng karagatan sa Ticao, Pero very clear from the surface at saka medyo sinuwerte tayo dahil hindi masyadong maalon. Kitang-kita natin from the top. Siguro dito pa lang pwede na natin hanapin yung mga manta. Hindi natin kailangan sinisin. Grabe ang linaw, oh. Wow. payapa hindi lang ang tubig kundi pati na ang mga islang narito. Ang iba, nagtatago lang sa kanilang silong. Sa linaw ng tubig, kitang-kita ko na wala kahit anino ng manta o anumang pagi rito. Naisip ko tuloy, kung lalambat na kaya ang mga manta o baka di lang ito panahong maglagi sa Capones. Visibility of around 120 feet. Maganda yung coral reef. Malaki yung chance nitong lugar. But yung hinahanap natin which is manta ray, medyo talagang parang mailap sa atin ngayon. We'll see again, we'll try again. Next dive.
Nagsimula ako ng aking paghahanap sa buhol. Ngunit tila may bakas pa rin ang tao sa mga dambuhalang manta na nahanap ko. Imbes na mga buhay na manta, mga hiwa-hiwa at binilad na karne ang nadatnan ko. Tignan natin at kung titignan natin ang malapitan, mahirap ma-distinguish sa karne ng nakikita natin sa palengke, baboy o manok, pero mas malapit yung fibers niya sa karne ng manok, parang breast. Ito, binibilad nila dito. Kung maganda daw ang araw, ang sikat ng araw, 3 araw. Pero kung ganito medyo makulimlim, ibibilad nila ng 5 araw para matuyo. At sa susunod na Miyerkules, makikita natin kung paano ang buhay natin ay konektado nga sa kanila. Ako si Doc Fritz Resio. Born to be well. Unti-unti nang dumidilim ang kapaligiran. Mga bulalang na lumalabas sa aming bibig ang naririnig namin.